Sandaang Damit ni Fanny A. Garcia. May isang batang babaeng mahirap, nag-aaral siya. Sa paaralan ay kapansin-pansin ang kanyang pagiging walang imik. Madalas ay nag-iisa siya. Lagi siyang nasa isang sulok, kapag nakaupo na ay tila pinagkit. Lagi siyang nakayuko, mailap ang mga mata. Sasagot lamang kapag tinatawag ng guro, halos paanas pa kung magsalita. Madalas ay tinutukso siya dahil sa kanyang damit. Ang kanyang damit, kahit malinis ay halatang luma na. Palibhasa ay kupas na at punong-puno pa ng sulsi. Kapag oras ng kainan at labasan, nagkanya-kanyang pagkain, halos ay ayaw niyang ipakita ang kanyang baon. Itatago niya sa kanyang kandungan ang pagkain, pipiraso ng kaunti, tuloy subo sa bibig. Mabilis upang hindi malaman ng mga kaklase kung ano ang dalang pagkain. Ang panunukso ng mga kaklase ay hindi nagtatapos sa kanyang mga damit. Tatangkain nilang silipin kung ano ang kanyang pagkain at sila'y magtatawanan kapag nakita nila na ang kanyang baon ay isa lamang pirasong tinapay na karaniway walang palaman. Pag-uwi sa bahay, madalas siyang umiiyak dahil sa panunukso ng mga kaklase at siya'y nagsusumbong sa kanyang ina. At lumipas pa ang maraming araw. Ngunit ang ama ay hindi pa rin nakakuha ng trabaho, kaya ganoon pa rin ang kanilang buhay. Ang bata naman ay unti-unting nakakaunawa sa kanilang kalagayan. Natutuhan niyang makibahagi sa malaking suliranin ng kanilang pamilya. Natutuhan niyang sarilinin ang pagdaramdam sa panunukso ng mga kaklase. Hindi na siya nagsusumbong sa kanyang ina. Hanggang ng isang araw ay natuto siyang lumaban dahil sa araw-araw na panunukso ng kanyang kaklase. Sa buong pagtataka nila ay bigla na lamang natutong sumagot ang mahirap na batang babae na laging luma, kupas at puno ng sulsi ang damit. Ang batang babae na ang laging baon ay tinapay na walang palaman. Isa na naman iyong pagkakataong walang magawa ang kanyang mga kaklase kung hindi ang tuksohin siya. "Alam ninyo," sabi niya sa malakas at nagmamalaking tinig, "ako'y may sandaang damit sa bahay." Nagkatinginan ang kanyang mga kaklase. Hindi sila makapaniwala. "Kung totoo yan, ay bakit lagi na ang luma ang sinusuot mo?" Mabilis ang sagot niya, "Dahil iniingatan ko ang aking sandaang damit. Ayokong maluma agad." "Sinungaling ka! Ipakita mo muna sa amin para kami maniwala," iisang sabi nila sa batang mahirap. "Hindi ko madadala rito. Baka makagalitan ako ni nanay. Kung gusto ninyo ay sasabihin ko na lang kung ano ang tabas, kung ano ang tila, kung ano ang kulay, kung may ribbon o may bulaklak." At nagsimula na nga siyang sa kanyang pagkwento. Paano ay nilalarawan niya hanggang kaliit-liitang detalye ang bawat isa sa kanyang sandaang damit. Tulad halimbawa ng isang damit na pamparty, makintab na rosas, ang tela na maraming mumunting bulaklak, bulga ang manggas, may tig-isang ribbon sa magkabilang balikat, hanggang sakong ang haba ng damit. O kaya ay ang kanyang dilaw na pantulog na may borda, o ang kanyang puting pansimba na may malapad na sinturon at malaking bulsa. Mula noon ay naging kaibigan na niya ang kanyang mga kaklase. Ngayon, siya na ang laging nagsasalita at sila ang nakikinig. Lahat sila ay natutuwa sa kanyang kwento tungkol sa sandaang damit. Nawala ang kanyang pagiging mahiyain. Naging masayahin siya bagaman patuloy pa rin ang kanyang pamamayat. Kahit na ngayon nabibigyan nila siya ng kapiraso ng kanilang baong mansanas o sandwich. Ang araw, hindi pumasok sa klase ang mahirap na batang babaeng may sandaang damit.
Pagkaraan ng 1 linggong hindi pagpasok ay nag-alala ang kanyang mga kaklase at guro. Isang araw ay nagpasya silang dalawin ang batang matagal nang absent sa klase. Ang natagpuan nilang bahay ay sira-sira at nakagiray na sa kalumaan. Lumabas ang isang babaeng payat, iyon ang ina ng batang mahirap. Sila ay pinatuloy at nakita nila ang maliit na kabuuan ng kabahayan na salat sa marangyang kasangkapan. Sa isang sulok ay isang lumang papag at doon nakaratay ang batang babaeng may sakit pala. Ngunit sa mga dumalaw ay di agad ang may sakit ang napagtuunan ng pansin, kundi ang mga papel na maayos na nakadikit sa dingding sa may tabi ng papag. Lumapit sila sa sulok at nakita nilang ang mga papel na nakadikit sa dingding ay yaong mga drawing ng bawat isa sa sandaang papel. Magaganda, makukulay, naroong lahat ang kanyang naikwento. Totoo at naroroon ang sinasabi niyang rosas na damit na pamparty. Naroroon din ang drawing ng kanyang damit pantulog, ang kanyang pansimba, ang mga sinasabi niyang pamasok sa paaralan na kailan may hindi nasilayan ng mga kaklase dahil ayon sa kanya ay nakatago at iniingatan sa bahay. Sanda ang damit na pawang drawing lamang.